Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang lahat. Tugon. Poon kami pagpalangin ng iyong pagtagumpay. Yung taong nilikha ngayon, umabalik sa alok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang sanli mong mga taon ay para kang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang islang mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay umaga. Tugon. Poon kami iyong pagpalangin ng iyong pagtagumpay. Malungkot sa gitna ng kahirapan. Tugon. Poon kami pagpalangin ng iyong pagtagumpay. Kung umaga'y ipadama iyong wagas mong pag-ibig, sa buong buhay namin igalang ang aming awit. Ipakita sa likod mo ang dakilang mong gawain, at sunod namin nahin ipadama ay galutin. Tugon. Poon kami pagpalangin ng iyong pagtagumpay. Tumayo po ang lahat bilang pagbubuti sa mabuting balita ng Panginoon. At sumunod. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka mga nakarinig sa kanya at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang tao ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At ayaw nilang kinaldin siya. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsipuro. Ang katedral, nais kong pahayag ang kalugod na magtanggap sa inyong lahat. So welcome to the Cathedral of St. Ferdinand. Nakakatawa talagang isipin na after 30 years, ganito pa rin tayo. Hindi nagbabago ang mukha, katawan. Sabi ko, hindi halata ng 30 years, parang 29 lamang. Ramdam po natin ang ating kagalakan bilang iisang dugong na nananalay sa atin, dugong Quezon High, especially dahil tayo kabilang sa masisiklang batch 80. Sa pagkakataon ito, naisip ko ibahagi sa inyo. Yung sinabi ng isang mananala, you should make this world a better place. Better than when you first came into it. Yun ang magandang hamon sa mga katulad natin na edad ay 46, 47. Hindi maglalalayo yun sa edad ngayon. Maliban si Berte, iisip ko mas bata pa siya doon. 46 to 47. Sa ganitong panahon, ang dapat maging concern natin, ilampas na sa mga iniisip natin nung tayo ay kagagraduate pa lamang. Noong una, after leaving Quezon High, we were thinking of our career. Ang ating pag-aaral, ang ating pagtatapos. Kasunod doon ay pagbubuo ng pamilya. Pero ngayon lampas na sa ganun. May panibagong challenge sa ating lahat. At yun ngayon sabi ng manunula, you should make this world better. Better than when you first came into it. Tama-tama naman ang ating unang pagbasa ay naglalarawan sa atin ang sinasabing stewardship of creation. Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos ng nilikha niya. Pagkatapos na kanyang maglikha, iniwan na yun sa atin. Tayo ngayon magpapatuloy, tayo ngayon magpapaunlad ng mundong ito. At dumating na tayo sa sandali na kailangan na natin pagbubulan ng pansin. Bukod pa sa mga personal concerns, bukod sa ating sarili,
bukod sa pamilya, kailangan po meron tayong konkretong pagkilos na nagagawa para sa sambayanan, para sa society. Sa bagay, ako naman ay updated ng mga proyekto ng ating batch, bagamat hindi ako palaging nakakasama sa pamamagitan ng ating masipag na kahulo na Text 30. Bilip po ako dyan, hindi na ako po sa nanonood. Lahat na lang na may birthday, lahat ng mga may anniversary ay tinetext. Sabi ko happy birthday, memory ako na yung text ko niya. Today is the birthday of our batchmate, so-and-so. Please do pray for him. Kaya nung birthday niya, sabi ko, today is your birthday, please greet yourself. Pero birthday, pinasa ko rin, nag-text din ako sa iba para ibalita ang birthday mo. Ito po sa ating non-working, meron tayong mga pinaplano, mga proyekto para sa sambayan ng nakakatubayan. This is our complete response to the needs of our society. Sana po magpatuloy tayo sa maganda nating layunin na makatulong una-una sa ating paaralan, pinagmulan. Na malaki po sa naloob natin doon. Salamat po at may mga guro tayong kasama na nakikisa sa ating pagdiriwang. Salamat po sa inyong presensya ngayon. At ang patuloy na hamon sa atin, balangkas pa ng mga konkretong proyekto para sa pagtulong sa mga nangangailangan higit. Siguro naman ay lahat tayo nakatanggap ng mga pagpapala ng Panginoon. Ito yung panahon para ibahagi naman ito. Dapat nag-iisip na rin tayo na you're not getting any younger. Kahapon sa pagdiriwang namin dito sa parokya, pinahagi ko sa mga parishioners. Gusto ko rin magiging sa inyo. Pagdating ng panahon sa kabilang buhay, meron ang anak na sa atin, ano? Sabi ko, when we face God, what counts most is not what we hold in our hands, but what we carry in our hearts. Pwede namang yumaman ng yumaman, doon marami na sa ating mayaman. But what matters most is not what we hold in our hands, sapagkat hindi natin madadala yan sa kanila. What matters most is what we carry in our hearts, and that is our love. Yung love, pwedeng dalhin sa kabilang buhay. Sana nababago na rin ang ating mga attention ngayon. Hindi na yung sa mga pag-iipon na kayamanan, kundi pagmamahal sa kapwa at pagbabahagi ng anumang meron tayo na kaloob ng Diyos. Muli sa ating pagtitipon ngayon, let us renew the brotherhood that we once shared, we continuously share with each other. Pinagmamalaki ko po ang batch 80. Palagi kong I am proud to say that I belong to this batch. At magpapasalamat ako dito ginanap ang misa. Dito po ako destino ngayon. Ako po ay 22 taon ng pare. Haba na rin panahon. Ano? Hindi ba rin ako laging nakakasama dahil sa napakarami kong schedule. Pero kaisa niyo ako lalo sa panalangin. I am praying for you, my dear batchmates. In my daily prayers, I always remember you. Malaking bahagi kayo ng aking pagkapatid. At patuloy akong susuporta sa anumang paraan. Lalo pat sa ating mga pagsisikap na makatulong sa ating lipunan. Muli, ang habang ng ating pagtitipon ngayon, sa likod ng maraming pagsasaya, sa likod ng masayang pagdiriwang, pagsasariwa sa mga nakaraang buhay natin at pag-aaral, huwag natin kalimutan ang hamon ng manunulat. Tinatanggap natin ang hamon ito. You should make this world a better place. Better than when you first came into it. Tumayo tayo ngayon.